Hello guys, good evening everyone. Good evening mula dito sa amin at good morning sa inyo or good day sa inyo dyan kung saan man kayo. Or good nights kung saang lugar man kayo or saang bansa man kayo naroroon ngayon. So alas 7 na ng gabi guys, pero maliwanag pa dahil sa we have still our summertime. So yan. Lake at ang katabi ay swimming pool. So ayun yung para sa mga swimmers na marurunong ng lumangoy at ito naman ang para sa mga bata. So ayan. So close na sila guys because of the autumn season is coming. This place is just in summertime from middle of May to first week of September is open every year. Kasi dahil nga sa summertime and ngayon ay pa-winter na. Grabe no, maalala natin na kung isipin natin dati wala namang internet. Ngayon kahit saang lugar mayroong vlogger. So nakikita natin kung ano yung lugar nila doon, kung anong klaseng, kung gaano kaganda yung lugar nila, kung anong kinaiba doon sa lugar natin sa Pilipinas. So kagaya dito sa Europe. Kaya lang ito sa kinatatayuan namin is nasa 300 kilometers ito hanggang Vienna City. So province din kami. So as you can see na halata namang probinsya tayo sa Europe. Kaya lang ang maganda guys kasi dito napakalinis, malinis talaga sila. So yung wala kang makitang basura dito na nakakalat kasi lahat ay kagaya niyan kahit saan may basurahan. Ayan. So saka kasi regular ang pangungulikta ng kanilang basura kaya malinis. At maganda din yung pasahod nila at meron din silang hulog sa kanilang pensyon. Kung nagtatrabaho ka dito sa Austria guys, talagang automatic na yun na may bawas agad ang para sa pensyon ninyo. So kaya pag halimbawa in the future kung gusto nyong tumira dito sa Austria, magtrabaho kayo ng at least man lang 15 years or more. Kasi ang 15 years, yun yung sigurado na matanggap ninyo ang inyong pensyon. Kasi kung walang 15 years, hindi ninyo matatanggap ang inyong pensyon kasi kulang. So mas maganda 15 magtrabaho kayo hanggang kaya ninyo or more than 40 years. Kasi ang karamihan dito guys, nagtatrabaho sila hanggang 45 years. So kung kaya siyempre ng katawan. So ako, nagtrabaho ako dito 23 years na ang hinuhulugan ko yung aking pensyon. So at least ang 23 years na yun, sigurado na yung pensyon ko pagdating ng araw. Yun nga lang, hindi full ang pensyon ko kasi dumating ako dito year 2000. Nagtambay pa ako ng 3 months kasi wala pa akong visa. Tapos, nung nanganak naman ako sa isang lalaki ko, 1 year din akong hindi nagtrabaho. So, nag-alaga ako sa anak ko at sa isa ko namang lalaki ay 2 years ako sa bahay kasi winish ko talaga ng extra yun dahil ako guys gusto ko talaga noon maraming anak. Kaya lang dahil nga sa panahon at dahil din sa pera, mahal lahat. So, 3 lang ang naging anak ko. So, ang isa is sa Pilipinas, pinanganak at ang dalawa ay dito. So, yung sa pangatlo kong sa bunso ko is 2 years ako sa bahay dahil extra wish ko talaga yun na ako mismo mag-alaga at tutukan ko yung anak ko. So, 2 years akong nasa bahay at inalagaan ko talaga siya. Dahil yun ay pinanganak kasi siya ng 1 kilo lang. So, kailangan ko talagang mag-stop sa trabaho at mahaba ako nagstay sa bahay. So, yun. Pero sa awa naman ng Diyos guys at ang mga anak ko is okay naman ang kalagayan. Thanks God talaga. At saka ang dalawa ko may trabaho. Meron na akong apo na 7 years old. So, nag-aaral grade 1. At ang aking bunso naman ay grade 4. So, kasi 42 years old na ako nang pinanganak ko yung bunso ko dahil late na kasi nga dahil
nag-asawa uli ako. So nung nag-asawa ko, so ayun, sa awa ng Diyos at nanganak naman ako ng isang lalaki uli. At salamat kay Lord at malaki na, 10 years old na siya. So napakaganda ng bulaklak. At nag-aaral ngayon grade 4. So ang panahon natin ngayon guys ay mabagyo. So expected ngayon ang bagyo. So pero lumabas pa rin ako kasi wala naman dito sa kinatatayuan ko, wala namang kahoy na delikado. So malamig nga lang, talagang malamig ang temperature, 12 degrees Celsius, tapos mahangin, so mas lalong malamig. So yun guys, thank you so much sa inyong pagbisita at pagsuporta sa aking small channel. Thank you guys so much for supporting my channel. Thank you all guys again. Maraming salamat po sa lahat. At sa mga tao naman na siguro baka yung mga good advice ko baka naman nasaktan kayo. So yun naman guys ay good advice ko lang talaga yun para sa inyo. Kasi alam mo kasi gusto ko kasi mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas. Ayaw kong nadagdagan ng kahirapan dahil dyan kami galing, isang tukwa, isang kahig. So gusto ko gamitin natin ang family planning. Kasi napaka-importante guys na kung alam ninyong mahirap na ang buhay ninyo ngayon na dalaga pa kayo, pag nagkaanak kayo, siyempre lalo kayong mahirapan. Kaya dapat gamitin natin ang family planning. At kung dalawa na yung anak niyo guys, maglaygit na agad kayo. Kasi para din naman sa inyo yan, para hindi kayo mahirapan. At para wala kayong sisihin na tao kung kayo ay nahihirapan. Kasi nga naman, hindi naman natin masisi yung ibang tao sa ating sariling kahirapan. Dahil kung alam na nating naghihirap tayo, wag na tayo mag-anak ng marami. Kasi yun naman ang gamot doon para maiwasan ang sobrang kahirapan. So wag mag-anak ng marami. Dahil mahirap magpakain, mahirap magpagamot, mahirap magpaaral. Kasi guys, ang tao, ang mga bata, kahit sino, hindi kayo exempted sa sakit. Talagang lahat tayo nagkakasakit tayo paminsan-minsan. At maswerte tayo kung hindi tayo magkasakit ng napakalala. Kasi, di ba? Ganun talaga, ang tao is tao. Nature tayo, so hindi natin yan maiwasan. So, the best na paraan is wag mag-anak ng marami. Isa lang or dalawa para sure na makaiwas sa kahirapan. Thank you guys so much. God bless everyone.